Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre sa ating magpapatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal the First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre ating mga kababayan sa abroad, at lalong-lalo na yung mga Epifanio supporters Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, bago ang ating topic ngayon, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan tungkol po sa nangyayari pong Sorby o sa kinalabasan po ng Sorby tungkol po sa pagbaba ng ratings ng ating mahal na Pangulo, ay gusto ko muna pong ipaalam sa ating mga kababayan na kahapon po gumawa po tayo ng Facebook o ng Messenger. Abay, 3 beses na po tayong gumawa, pero nagtataka po ang inyong lingkod bakit bigla na lamang po itong nabubura. So sa mga nakakalam, sa mga may alam tungkol dito, baka pwede nyo po akong bigyan ng idea o impormasyon bakit ganito. Kasi nagtataka po ako, mga kababayan, abay parang may something talaga. Dahil 3 beses na po ako gumawa, mga ilang oras lang ay nawawala po agad yung aking Facebook. So wala po akong idea tungkol dito. Kaya sa mga may alam, pwede po kayo mag-message sa akin. Okay, sa araw pong ito mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong nagiging usapin po ngayon sa social media. Ito'y tungkol po sa inilabas na resulta ng Pulse Asia o yung ratings na inilabas ng Pulse Asia tungkol po sa ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayon pa nga sa ating nababalitaan, bumaksak daw. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon, o yan po ang ating bibigyan ng reaksyon sa araw na ito. Pero bago po tayo maglabas ng ating reaksyon, gusto ko muna pong hiramin itong balitang inilabas po ng Abante News na ayon po dito, fake news ang salarin. Malacanang sadsad na sa rating, wa-effect kay PBBM. So yan po yung kanilang inilabas na balita, no? Okay, para po mabigyan natin ng reaksyon, ito pong balita nila, basahin muna po natin yung nilalaman nito. Ayon po dito, sinisisi ng Malacanang ang mga naglabasang fake news, kaya bumaba ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa March Sorby ng Pulse Asia. Ito pa, ayon po dito, sa naturang Sorby, bumagsak sa 25% ang performance rating ng Pangulo noong Marso mula sa 42% noong Pebrero, habang si Vice President Sara Duterte tumaas sa 59% mula sa dating 52%. Ito, tuloy po natin mga kababayan. Impluwensya ng mga fake news, wika ni Falas Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang nitong Lunes, Abril 21. So ito mga kababayan, dumako po tayo sa mga tanong po ni Attorney Claire Castro. Sabi po niya dito, ang mga respondent ba ito ay nakakatanggap ng mga totoong news? So tinatanong niya dito, kung yung mga kababayan ba natin ay nakakatanggap ba talaga ng totoong balita? Totoo ang sinasabi niya. O, sabi niya dito, naiimpluwensyahan ng fake news. So, yan po yung tanong niya dito sa kanyang pahayag. So, halos pareho lang din po kasi sinabi niya dito, ang respondent ba o ang respondent bang ito ay nakakatanggap ng mga totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. Halos pareho lang. Pero ang kaibahan lang po dito, kaya nga po nasabi doon
na ang dahilan ng pagbaksak ng ratings sa ating mahal na Pangulo ay fake news, dahil yun naman po talaga ang totoo. Fake news ang dahilan kung bakit po ang ilan sa mga kababayan natin na walang kamuang-muang, wala masyadong kaalam-alam sa katotohanan ay nadadala o napapaniwala ng mga fake news. So yan po ang ating bibigyan ngayon ng matinding reaksyon, at sana ay maibigay ko sa inyo yung magandang reaksyon na dapat ay marinig ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating napapaniwala po ng mga Duterte. So, magsimula po tayo mga kababayan sa usapin po ng pagdakip dito po kay Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam naman natin na isa yan sa naging dahilan kung bakit mas lumaganap ang fake news, di ba? Alam niyo mga kababayan, bago po hinuli ito pong si Rodrigo Roa Duterte, umani po ng kaliwat ka ng reaksyon yung kumbaga yung inilabas po na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban po dito kay Dingogno. Kung maalala po ninyo, naging usap-usapan po yan sa social media. Naging usap-usapan yan at ginawan po ng reaksyon ng ating mga kalaban, yung mga vloggers po ni Rodrigo Roa Duterte. At ito pong inilabas na warrant ng ICC ay minali po nila. Minali. So sa madaling salita, siniksik ng mga vloggers o ng mga DDS sa isipan ng ilang mga Pilipino, ilan nating mga kababayan, na itong inilabas na warrant of arrest ng ICC ay wala nang saysay, no? At ito pa, para din po sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi lamang po mga vloggers o mga supporters ni Dingogno ang nagkalat po ng fake news. Mismong mga senador po ni Dingogno, katulad po ni Amy Marcos, ni Bato, ni Bongo, ni Robin at iba pa. At syempre, una sa lahat, naniniwala din po ko na kung sino man po ang pinagmulan ng fake news na ito, walang iba kundi ito pong si Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala nyo po kasi, mga minamahal ko mga kababayan, pagkatapos po na dinakip o inaresto ng ating mga otoridad, ito pong si Rodrigo Roa Duterte sa NAIA, kung natatandaan po ninyo, nung nahuli po siya doon sa NAIA, kini-question po ng kampo nitong ni Duterte ang pagkaka-aresto po sa kanya doon sa NAIA. Kung di ako nagkakamali, Martes po ng umaga yon. Giniit ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte na hindi siya formal na hinainan ng warrant of arrest, na siya naman pinag-usapan po doon sa Senado sa sinasagawang investigasyon ni Amy Luca-Luca. At syempre mga kababayan, expected na po natin yan, na like father, like daughter. So, syempre alam na natin na isa din po sa nagpalabas ng maling pahayag para paniwalain ang ating mga kababayan ay ito pong si Sara Duterte. Sa katunayan mga minamahal ko mga kababayan, nung naglabas po ng statement itong si Sara Duterte, ayon po kay Sara Duterte, naniniwala siya na politika ang rason sa pag-aresto sa kanyang amang si Digong, sa bisa daw ng warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC. At ayon pa po dito kay Sara, gusto ng pamahalaan na ito naggibain ang oposisyon. Malinaw din daw na mali ang ginagawa ng administrasyong ito. So pinalalabas niya, pinaniniwala niya sa mga Pilipino na ang ginagawa ng administrasyong ito ay pamumulitika o paggiba sa grupo o sa PDP laban, no? Kasi nga magkaiba na sila ng grupo, hindi na sila magkasama. So yan po yung pinalalabas ni Sara Duterte sa mga Pilipino na kung saan yung karamihan ay naniwala naman dahil nga sa kakulangan ng kaalaman. So lahat sila kumilos, lahat magmula sa mga vloggers, mula kay Duterte, magmula dito kay Sara, sa mga senador niya. So sa totoo lang, marami talagang gumawa ng fake news simula po ng dinakip si Rodrigo Roa Duterte na nakasira po talaga sa ating mahal na Pangulo. Alam nyo, nakakalungkot talaga mga kababayan, lalong-lalo na tong si Sara bilang isang abogada sana. Alam naman niya yung katotohanan, alam niya yung tamang batas, pero minamali niya talaga. So pinaniwala niya yung mga kababayan natin sa maling akala, sa maling sinasabi niya.
So kung di po ako nagkakamali at ayon po sa aking pagkakaalala, binatikos po ni Sara yung tungkol po sa warrantless arrest kung di ako nagkakamali, na ayon pa nga po sa kanya, mga kababayan ko, ito ay illegal arrest dahil wala naman daw valid warrant na inilabas ito pong ating korte, o korte po nitong yung korte po ng ating bansa. Wala daw due process at walang illegal basis sa ilalim po daw ng ating saligang batas. Kaya para po sa kanya, yung pagkakahuli daw sa kanyang ama, talagang masasabi daw na talagang unlawful. Yun po yung kanyang inilabas Kaya akala naman ng ating mga kababayan totoo. Akala naman ng ating mga kababayan ay tunay. So dahil nga po sa ang usapin po tungkol po sa pagkakaaresto ni Rodrigo Roa Duterte ng ICC o ng Interpol ay malalim, akala ng iba kung ano lang sinasabi ni Sara, yun lang yun. So dapat dahil nga po ito ay malalim, dapat po tumutok po tayo sa pinakasintido po ng usapin patungkol po sa relasyon ng bansang ito sa ICC at yung iba pang mga proseso kung paano ba tuluyang makakawala ang bansang ito sa pagiging kasapi ng ICC, at kung talaga bang meron pang jurisdiction o meron pang karapatan ang ICC na habulin si Rodrigo Roa Duterte sa mga nagawa niyang kasalanan nung siya ay mayor pa hanggang sa ito ay umalis sa pagiging membro nga ng International Criminal Court. So yan po kasi, malalim po kasi to, kaya marami pong naligaw, marami pong napaniwala sila Duterte. So wala tayong magagawa dahil nga sa totoo lang, aminin na natin ang totoo na dito sa ating bansa, sa 100% ay halos 20% lang naman po talaga yung may pinag-aralan. Mas marami po yung wala. At mas marami sa mga Pilipino ang kulang ang kaalaman patungkol po sa batas. So dahil nga po sa maraming mga Pilipino, mga kababayan natin ang mahina o walang alam sa batas, dito po ginamit ni Sara Duterte yung kanyang kaalaman para lokohin o paniwalain ang mga Pilipino. No? So ako hindi ko naman masisisi mga Pilipino dahil nga sa tulad na sinabi ko, hindi lahat ay tumutuklas at sumusuyod sa katotohanan patungkol sa batas. So pero ganun pa man, sa episode na ito, hayaan nyo po kung ipaliwanag sa inyo kung bakit ba at ano ba at kung meron ba talagang kapangyarihan pa ang International Criminal Court o meron bang basihan ang gobyernong ito na ipahuli itong si Rodrigo Roa Duterte sa Interpol. No, kasi ang pinag-uusapan kasi dito, ang pinapakalat din ng iba na hindi daw tumupad ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pangako na hindi siya makikipag tulungan sa International Criminal Court. So hindi po totoo yun. Talaga naman pong hindi po talaga nakipagkasundo o hindi po tumulong ang ating mahal na Pangulo sa ICC. Ang tangi lamang po niyang tinulungan at nirespeto, dahil nga po tayo ay nirerespeto din naman ng International Police, katulad po ng paghingi natin ng tulong mahuli si Alice Goo at iba pa. Kaya sinusuklian po natin to dahil tayo po ay membro ng Interpol. So hayaan nyo po kung ipaliwanag sa inyo kung talaga bang meron ba talagang karapatan ang Interpol na hulihin si Rodrigo Roa Duterte, dala-dala ang warrant of arrest na galing sa ICC. At kung ang bansa bang ito, bagamat hiwalay na o hindi na sakop o membro ng International Criminal Court, ay may karapatan bang humuli kay Rodrigo Roa Duterte? So okay mga kababayan, dito po sa ating screen, papakita ko po sa inyo. Yung prosecutor po o prosecutor ng International Criminal Court na si Karim ay mayroon pong pinahayag. So kung babasahin nyo po dyan sa ating screen, dito po sa ating screen, kung babasahin nyo po, malinaw po yung kanyang sinasabi dito o kanyang pinapahayag. Ayon po dito babasahin ko po mga kababayan. The prosecution team submit a warrant application to judge of the pre-trial chamber. The judge have issued that warrant and it's been executed, and issuing the warrant, the judge have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called dead squad,
as the mayor of Davao City and later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. So napakalinaw po mga kababayan, madaling intindihin kung uunawain po talaga natin. Mismong yung prosecutor na po ng International Criminal Court ang nagpahayag at nagsabi. Malinaw po. Malinaw po yung kanyang eksplanasyon na dapat ay nauunawaan ng mga Pilipino. Malinaw. Malinaw yung proseso ng paghahain ng arrest warrant laban po dito kay Digongyo. Binahagi po niya. Maliwanag na binahagi niya sa atin na sapat yung basihan o may reasonable grounds upang kasuhan ito ngang si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kasalanan na tinatawag ng crimes against humanity o crime against humanity. Kung iintindihin po talaga natin at uunawain ito, malinaw po no? Bago pa man siya hinuli. Matagal nang iniimbestigahan ng International Criminal Court yung umano'y war on drugs, nitong ni Rodrigo Roa Duterte o yung nakaraang administrasyon. Kaya naman po, para po dito sa prosecutor na ito, ang pagkaka-aresto po dito kay Rodrigo Roa Duterte ay isang mahalagang development para sa pagpapatuloy po ng pag-iimbestiga ng ICC o ng International Criminal Court. So malinaw po mga minamahal ko mga kababayan na ang iniimbestigahan po ng ICC at yung hinahabol po na kaso ni Rodrigo Roa Duterte ng ICC ay hindi po yung mga nagawa niyang kasalanan simula po nang tayo ay umalis na sa pagiging membro po ng International Criminal Court. Ang hinahabol po ng International Criminal Court na kaso ni Rodrigo Roa Duterte ay yung kaso niya nung siya ay mayor pa na kung saan hinayag po ni Las Cañas yung lahat ng kanyang mga kahayupan tungkol sa libo-libong mga taong sinalvage ni Rodrigo Roa Duterte o pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte sa kanila. At isa pa dito, yung iniimbestigahan po ng International Criminal Court ay yung mga naging biktima po ng EGK nung panahon na tayo po ay sakupan ng International Criminal Court. Halimbawa, umalis tayo ng 2019, hanggang doon lang po yung saklaw ng International Criminal Court. Nangyari po yung EGK, panahon po ng 2016 pataas o 18 o kailan ba tayo malis? Kung di ako nagkakamali, nandiyan dyan sa kalagitnaan ng 2018. So hanggang doon lang yung saklaw ng International Criminal Court na kung saan yun yung hinahabol nila ng mga kasalanan ni Rodrigo Roa Duterte nung kaya po siya hinuli. So, sa mga kababayan natin, yan po ang hindi ninyo nauunawaan o naiintindihan dahil nga sa naloloko kayo ni Sara Duterte sa kanyang mga sinasabi. Ito pa, nagpakalat pa sila ng fake news na inaresto daw itong si Rodrigo Roa Duterte na walang dalang warrant. So yan ang malupit. Siyempre alam naman ng mga Pilipino na dito sa ating bansa hindi ka pwedeng hulihin kapag wala kang daladalang warrant of arrest, police ka man, NBI ka man o militar ka man. So dito mga minamahal ko mga kababayan, pinalawak nila ito at minali talaga nila. Ginawa nila ng issue, ginawa nila ng fake news yung ganitong usapin mga minamahal ko mga kababayan. Kaya tuloy, akala ng ating mga kababayan, totoo yung binabalita nila o sinasabi nila na hinaharas ang mga Duterte o hinaras o pangaharas yung ginawang pagkahuli dito po kay Rodrigo Roa Duterte. So syempre, hindi natin masisisi mga kababayan natin dahil yung nga pinalabas nila tapos samahan pa ng kaartihan, samahan pa ng kadramahan, samahan pa ng mga music na akala mo talaga madamdamin yung Dahil sinatse mo si Bongo nagsalita dun sa stage, may kasama pang hindi makapagsalita kapag walang kasamang background na nakakalungkot. So talagang ginawa po nila ang lahat para po malinlang ang mga Pilipino. O biro mo, dito siyempre, sino ba naman Pilipinong matutuwa? Malaman mo na hinuhuli yung isang tao na walang tamang proseso. Kahit ako, hindi ako matutuwa. Pero dahil alam ko na nasa proseso yung pagkahuli sa kanya, kaya hindi po tayo nagsasalita at hindi tayo kumukontra sa gobyerno. O bilang patunay ito, panoorin po natin yung bidyong ito. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court
na naging miyembro tayo, no? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? You see, Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest, no? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niya ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon at pinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klase ng procedure. Valid po yun. So ayun, mga minamahal ko mga kababayan, napakalinaw po at napakaganda po yung mga naging sagot po nitong ni International Criminal Court accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan na may bisa daw. Ayon sa kanya, may bisa at naaayon daw sa batas yung pagka-aresto dito po kay Digong. Sa kabila po ng paninira o sa kabila po ng mga nagiging pahayago nito ni Sara Duterte tungkol po sa warrantless. So, dito po mga minamahal ko mga kababayan, dapat makuha na natin yung pinakatunay at pinakatotoong balita, di ba? Ang ganda po ng mga naging sagot po ni Attorney Butuyan sa mga naging tanong po ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Hinggil po sa naging pahayag po nito ni Sara Duterte na wala daw di umanong lokal na korte sa Pilipinas ang naglabas ng warrant of arrest dito kay Duterte kaya hindi pwedeng hulihin. So dito po sinagot po ng maayos, sinagot po ng maganda at malinaw ni Attorney Butuyan yung mga naging tanong po ni Attorney Claire Castro para na rin po sa mga Pilipinong nalilito o naliligaw sa katotohanan. Ipinaliwanag po ng mabuti ni Attorney Butuyan na legal at katanggap-tanggap po sa batas natin yung electronic warrant of arrest na isa po sa kinwestiyon po ni Amy Lacson dun po sa Senado. Ni Bato de la Rosa, yes, tinanong din niya ito. Ito po tungkol po sa pagka-aresto po dito po kay Rodrigo Roa Duterte. Kasi pinalalabas nga nila na walang dalang warrant at hindi pwede yung e-warrant. So, ipinaliwanag po yan na pwede pala. So, yan po yung hindi po hinahayag ng mga Duterte dahil po sa gusto nilang paniwalain yung mga Pilipino sa kanilang mga kasinungalingan. So, meron palang batas na pwede yung e-warrant. Malinaw po yon, hindi po sasabihin niya pwede silang kasuhan niya pag minali nila yan. So, nakasaad po yan sa batas. So, mismong lawyer po o membro po o accredited ng ICC, ito pong nagsasalita. Hindi po to basta-basta si Butuyan. Ito po'y membro o accredited ng ICC. Kaya nga sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kung ang lahat ng mga Pilipino ay nakapanood sa bidyong ito o nanood sa time na nagtatanong ho itong si Attorney Castro dito po kay Attorney Butuyan, dito po sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, dito po butata po dito si Sara Duterte. Butata siya sa kanyang mga kasinungalingan o sa mga panloloko niya sa taong bayan. Malinaw po, malinaw na sinasabi sa batas o sa batas natin mismo dito po sa ating bansa na hindi na kailangang ipakita yung yung tinatawag nilang physical warrant of arrest at the time of arrest for as long as there exists a warrant of arrest. Pwede po siyang hulihin o pwede pong arestuhin ito pong si Rodrigo Roa Duterte.
So kaya nga po mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin, kung malinaw yung pag-iisip mo at nasa tamang pag-iisip ka, kung nauunawaan mo o naintindihan mo ito, malinaw po na nakasaad po sa batas na pwede yung i-warrant. Kung maalala ko nga, sabi nga ni Attorney Butuyan, even sa ICC mismo, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest. Malinaw po yan mga kababayan. Sa madaling salita, nag-i-exist po, ha? O pwede po, o tinatanggap po ng kahit anong korte na ngayon, yung tinatawag natin na e-warrant. Na? Ibig sabihin, kahit wala dyan yung papel mismo na ginawa, dahil nga po tayo ngayon ay computerized na, high-tech na, so pwede na. So doon, nahuli din natin. Kasi yung kasinungalingan talaga nila, yun din yung didiin sa kanila sa hukuman. Sabi nila, wala daw warrant of arrest. Eto nga tinanggi. Sabi ni Duterte, ba't ko babasahin yan? Ibig sabihin, meron pong additional pa na kopya maliban doon sa e-warrant na dala. So, dito, mapapatunayan natin na nagsisinungaling sila mga minamahal ko mga kababayan. At dito, mapapatunayan natin na gumagawa lamang sila ng istorya para makuha nila yung loob ng taong bayan. O yung kalooban o yung simpatya ng taong bayan. Kaya nga, kung ano man ang naging resulta ng survey ng Pulse Asia tungkol sa pagbaba ng trust rating ng ating mahal na Pangulo, ang sagot po dyan, yan po ay dahil nga naman talaga sa fake news. Dahil marami sa mga kababayan natin na kulang sa kaalaman tungkol sa batas ang napaniwala po nitong ating mga kalaban. So, pero ganun pa man, tulad po ng sinabi ko, totoo po ang ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, ito tingnan nyo ha, kung hindi po naging totoo ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pangako, dapat membro na po tayo ngayon ng International Criminal Court. Pero hindi po niya ginawa yon dahil siya po ay mayroong isang salita. Ha? Ngayon, sa totoo lang, may rason po Kung papakinggan po nating mabuti yung mga, intindihin nating mabuti yung rason ng ating mahal na Pangulo, maiintindihan natin. Ano bang sabi ng ating mahal na Pangulo nung hinuli po itong si Rodrigo Roa Duterte? Ano yung kanyang pinahayag sa mga Pilipino? Kung hindi po ako nagkakamali mga kababayan, ayon po sa aking pagkakaalala, binigyan din po ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang pagka-aresto po dito kay Digonio ay bahagi ng mga international na kasunduan ng Pilipinas. Yan, ayon po yan sa aking naalala. Sa totoo lang, malinaw po na pinaliwanag ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan. Sabi pa nga niya noon, kung di po ako nagkakamali, sabi niya, Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Ha? Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. Malinaw po yun. Inamin niya, wala siyang tinago. Sinabi niya yung totoo. At pinaliwanag din niya sa mga kababayan natin kung bakit siya ay sumang-ayon o nakipagtulungan sa Interpol. Ano ba sabi niya? Ha? Ano bang sabi ng ating mahal na Pangulo kung bakit siya nakipagtulungan sa Interpol? Sabi ng ating mahal na Pangulo, Interpol asked for help and we complied because we have commitments to them which we have to fulfill. Ha? Malinaw. Kasi meron tayong ugnayan, meron tayong membro tayo ng Interpol o ng International Police. Hindi siya sa ICC nakipagtulungan kundi sa International Police na may dala ng warrant na kung saan membro tayo. Nakakalungkot lang po isipin mga minamahal ko mga kababayan, sa likod po ng kanyang hindi pagkukulang ng pagbibigay ng eksplanasyon o pagpapahayag, tila hindi po natin nakukuha yung ibig sabihin po ng ating mahal na Pangulo dahil po tayo ay nalalason sa sinasabi po ng ating mga kalaban o ng mga anti-government. So, pinaliwanag naman po ng maayos ng ating mahal na Pangulo sa mga Pilipino kung ano ba ang relasyon natin sa Interpol. Ano bang sabi ng ating mahal na Pangulo? Ayon po sa aking pagkakatanda, sabi po niya, if we don't do that, they will not help us with other cases involving Filipinos fugitives. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country. Malinaw po.
Pinaliwanag niya yun. Bakit? Para po hindi tayo maligaw, para hindi tayo malinlang. Pinaliwanag po niya yon. At syempre, hindi lang yun ang pinaliwanag niya. Pinaliwanag din po niya at sinabi niya sa mga Pilipino na sinusunod ng gobyernong ito ang lahat ng kinakailangang legal na hakbang sa pag-aresto doon o dito kay Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala niyo, ano sabi ng ating mahal na Pangulo? We follow every single necessary procedure. There is a very clear document that explains that basis of how we conduct this, sabi niya. Kung maalala ninyo mga kababayan, sinabi niya yun para hindi tayo maloko dahil alam ng ating mahal na Pangulo na talagang gagawa ng palusot, gagawa ng paninira, gagawa ng mga mensahe itong si Sara Duterte para maliin yung ginagawa ng ating gobyerno. So, eto na nga. Pero, ang problema kasi, mas madami kasi yung naglipa na o kumakalat na fake news. 'Di ba? Totoo ko, hindi. Totoo yung sinasabi ko, hindi. Mas marami yung fake news na lumalabas sa social media kaysa sa katotohanan. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit naging ganito yung resulta ng ratings ng ating mahal na Pangulo. Dahil po yan sa fake news. Pero ganun pa man, tulad po ng sinabi ng tagapagsalita po ng ating Pangulo na si Attorney Claire Castro, hindi po ito sagabal at hindi po ito malaking pasanin o problema ng ating mahal na Pangulo sapagkat anuman ang kinalabasan o kalalabasan ng kanyang trust rating, patuloy po siyang gaganap at syempre alam naman po natin na ang ating Pangulo po talagang addict po sa paggawa ng kabutihan, sa paggawa sa kanyang o sa pagtupad sa kanyang tungkulin. So, ganun pa man, alam naman po natin na itong Pulse Asia na to, 2,000 katao lang naman po yung kinuwanan nila dito ng impormasyon. Hindi po 32 million, no? So, malayong-malayo po sa totoo. So, ganun pa man, alam naman po natin na lahat ng fake news gagawin po ng ating mga kalaban, kaya maging dito sa Pulse Asia, alam ko bayad dito yung mga naglabas nito. Alam naman natin, nakita nyo naman yung mga EI na nilalabas nila tungkol kay Romualdez, tungkol po sa ating mga kasama, sa ating lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, kung anong mga EI yung ginagawa nila. Pero ganun pa man, alam ko po magwawagi pa rin ang katotohanan at ang kabutihan. So sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na solid Epipanyo supporters, maging ating mga kababayan na solid po PBBM, so tayo po ay magkaisa na labanan po yung fake news, labanan po yung lahat po ng ginagawa po ng ating mga kalaban. Alam ko, ang nasa likod dito ay walang iba kundi ang mga membro po ni Kibuloy, membro ng Iglesia ni Manalo na sinasabing Iglesia ni Cristo, at syempre yung mga aso, mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte. So wala tayong problema dyan, kaya nating labanan yan basta tayo po ay sama-sama at magkakaisa. Alam naman po natin na yung mga kulto at yung mga pro-China ay nagkakaisa po yan para po pabaksakin ang ating gobyerno. Pero ganun pa man, tulad po ng aking sinasabi, mananalo pa rin po tayo sapagkat nasa atin po ang katotohanan, nasa sa atin po ang tunay na kumbaga nasa Pangulo po natin yung tunay na pakikipaglaban para po maahon ng bansang ito sa kahirapan, maging sa lahat po ng uri ng mga mga krimen na nangyayari po noon. Na ngayon ay hindi na po halos nangyayari sapagkat ang ating Pangulo po ay tunay na naglilingkod sa mga Pilipino. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.